Hi. Nandito na naman tayo. Nandito na naman tayo sa release, the unreleased. Kasi hindi ako okay ngayon. Hindi ako okay ngayon, guys. Nag-overthink na naman si Akla. Anyway, ayan. So, hi. Welcome back sa episode 2 of Released Unreleased. Before ako mag-release ng kung ano naman ang kailangan ko i-release, update, if you were able to watch yung last episode, or the first episode, bale, natatandaan niyo siguro na I mentioned na meron akong assessment, pending assessment, ganun. Natapos ko na yung assessment, I'm waiting for the result, ganun. I would assume na ngayon pa lang magsa-start checking of results, ganun. Siguro, maybe next week or next week, I'm not really sure. Doon pa lang magsa-start na parang i-inform, bale, or i-update yung mga candidates with regards dun sa kanilang application status, ganun. Or yung kung ano yung result nila dun sa test. So, I'll be waiting for that. And then, ngayon may dumagdag na assessment, which is online examination through MS Teams ata. Kasi may link for MS Teams. So, it will be on Friday. Ano kasi siya scheduled. Hindi siya yung parang asynchronous. So, I'm a bit nervous about that. Kasi, the last few assessments na nagawa ko is asynchronous. So, first time kong mag-synchronous na assessment. So, a bit excited but a bit nervous din. Kasi, alam niyo naman ako. Sobra ako mag-overthink. Not cute. Hindi siya cute, guys. Which is why, nag-rant ako ngayon. So, ito yung magiging topic natin for today. Overthinking, anxiety. Kaya rin ako gumawa ng release to unrelease, which is my form of journaling, bale. Is, para ma-handle ko, bale, yung mga parang negative thoughts, diba? So, ito, let me go into detail kung paano ko ginagawa yung journaling ko. Hindi ko siya na-mention nung last episode, so I'll mention it today. Okay, so now, I'll be explaining to you. There are 3 prompts, bale, diba? So, the first prompt is situation. So, ano tong prompt na to? So, dito, i-explain ko what my current situation is. Nasaan ako ngayon. So, for example, may nag-reach out na company, bale, na recruitment team, and invited ako sa online examination, and then that would mean na okay, so napili ako as a candidate. So may progress, bale, dun sa application ko. So ayun, di ba? Okay, so may happy or positive outcome naman. May something positive na parang I'll look forward, diba? Or parang iisipin ko, if in case man na parang nagne-negative thinking ako, gano'n, na parang what if ganito, what if ganyan, diba? Gano'n na nangyayari, diba, sa atin? Kasi parang iniisip natin, what if hindi ako matanggap? What if hindi to para sa akin? Yun ang problema kasi nag-overthink agad tayo. We're thinking about the future agad. And it can lead us to stress. It can lead us to be depressed. Kaya ako ginawa itong release to unreleased. It guides me sa present moment, ganun. So, it reminds me where I am currently. So, kaya una kong prompt is situation. Then, the second prompt is about yung problem mo, yung overthink mo. Parang dito papasok yung parang future. Now, si anxiety, it's worried about the future. It's worried about the uncertain outcome of the present, of the situation mo ngayon. Now, this one, dito sa second prompt, the only way it could work is maging detailed ka. Lahat ng kinakatakot mo, down to the tiniest details, ganun, na parang natatakot kang i-admit, kailangan mo i-acknowledge yun, kailangan mo i-release yun. Kasi, if parang broad lang, or parang overall lang bali yung pag-release mo, ganun, it's not gonna work.
Kasi hindi ka honest. Kailangan kapag magre-release ka, you have to be honest. So, ngayon, I'll be honest. Siguro isa sa mga kinakatakot ko is, what if hindi ko masagot lahat? What if bumagsak ako kasi hindi ko nasagot lahat, hindi ko alam yung sasagutin ko. Now, the exam is, minention nila na it's a multiple choice and obvious, syempre, timed exam yon. Baka hindi ko masagot, baka wala akong may sagot, baka magpanik ako, baka hindi maging okay yung performance ko doon sa exam. And naghang. So, ayun na nga. So, nirelease ko na, no. So, usually, after ko i-release yun, parang naghahang ako or parang ano pa ba yung in-overthink ko, ganun. So, pag nangyari yun, kapag parang nagblanko na yung utak mo, hindi mo na maisip, or parang naghahanap ka pa ng mga in-overthink mo, that's a sign na it's working. Kasi, nilabas mo na eh. Na-recognize mo, yung parang in-overthink mo. And then, inalis mo na siya sa utak mo. Kasi na-acknowledge mo na eh. Hindi siya yung parang nakatambak lang, ganun. Na-segregate mo na siya, ganun. So, that's a good sign. Kapag nalimutan mo, naghang ka, katulad ko ngayon, parang inisip ko, meron pa ba akong in-overthink? Meron pa ba akong iniisip? Parang kinakalikot ko, ganun. In-organize ko, Kapag nalimutan mo, or parang na mental block ka, ganun, it's actually a good sign. Ibig sabihin, na-release mo siya. Now, kasi syempre, hindi maiwasan na marami kang i-overthink. Hindi iisang bagay lang. Katulad ko, hindi lang yon. Hindi lang yung exam in-overthink ko. Marami po in-overthink about the application process, Kasi syempre, hindi naman exam lang yung iniisip ko. Hindi naman siya exam lang eh. Application ko yun for employment. So, ang dami ko pang iisipin. So, pwede nang dumating doon yung third prompt. Now, yung third prompt is yung happy thoughts or resolutions, ganon. So, as I release that negative thought about the exam, sabi ko, baka magpanik ako. Baka hindi ko masagot. Ganon, diba? So, pwede na pumasok yung third prompt. Pwede ko nang i-release yung parang thoughts ko about ano yung parang positive aspect about the situation, gano'n. Yung parang pinoproblema ko, gano'n. So, ilalabas ko na yung optimistic side ko. So, in-acknowledge ko si pessimistic side, which is nag-worry siya about the future. Ngayon, dadating naman itong si optimistic side. Ang focus niya is the past. So, ano yung mga na-experience ko na. To handle your overthinking or yung parang uncertainty is to remind yourself the certain things in your life, ganun. Kung ano yung nangyari sa inyo in the past, ano yung naging experience mo, ano yung naging result. Now, yung positive side ko, ang iisipin niya is parang nagawa ko na to dati, which is nag-exam, multiple choice, it's a timed exam, ganun. Nagawa ko na siya. Actually, ang daming beses na, diba? So, why would I be scared, diba? Pero kasi ang kinakatakot ko is yung topics, Hindi ko siya naaral. Well, I mean, pwede naman stock knowledge. Kasi medyo familiar mo doon sa topics na mako-cover din sa exam. Familiar naman ako. Pero syempre, kailangan ko ring bumalik. Parang siguro brief lang. Review, ganun. Recap, So, isa dun sa mga concern ko is yung topics, kung alam ko ba. Kasi, binigay nila yung outline, yung parang, ano yung coverage ng exam. Some of them, familiar naman ako, may basic understanding ako, So, ang nakakatakot ko is, baka hindi ko masagot, kasi baka advance yung mga questions. Tapos, eto na si positive side. I-remind niya ako from one experience na I had dun sa isang assessment na nagawa ko. Kasi, dun sa isang assessment na nagawa ko it's about Python. Which, yung Python is familiar naman ako. Nagawa ko, naging elective class nung 4th year. So, may alam ako. Nagtanong siya ng questions about code nung Python. So, parang
No, unang tingin ko dun sa mga questions, sa mga choices, sabi ko, hala, hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang hala, ang hirap, ganun. Tapos parang at that moment, parang, gumagana na yung utak ko, hala, anong gagawin ko dito? Kasi it's timed, ganun. Actually, ano lang yun parang 15 items. Hindi ko matandaan kung ilang oras 1 hour ata. 15 items. I'm not really sure. Pero ayun. So, parang bumasok na yung pagiging madiskarte ko. Parang nag-eliminate na ako. Bale, yung naging diskarte ko is ginawa ko rin nung board exam. Which is why siguro yun din yung naging reason bakit ako pumapas sa somehow. Nare-reach ko rin yung 75 or beyond 70, ganun. Maka 70 man lang. Siguro isa ding reason. Kasi syempre, aaminin ko, hindi naman lahat ng topics or hindi naman lahat ng questions confident ako na alam ko, ganun. Kaya ako lang nasagot yung iba kasi nag-discard ako like elimination. Sure ako sa choice na to, hindi ito yon. So, ginawa ko yun din sa test about Python. And siguro, yun din yung naging rason, yung diskarte ko, kaya ako parang boundary, ganun. Ayun nga problema, boundary ka ng boundary. Ano mo yung panay kang pasang-awa? Ano ka ba? Pero at least, diba, hindi ako yung parang nasa bagsak, ganun. Diba? At least, let's look on the brighter side. Let's be positive, bali. At least, may potential, bali. Kinulang lang. Kinulang. Pero, hey, na-try mo, diba? At least you tried. And parang, I would take that experience as like, a lesson siguro. A lesson. Parang, i-remind ko yung sarili ko na, hoy, madiskarte ka. At least, naka-boundary ka, diba? Tapos, it would be my reference to future, like, katulad nito, magiging reference ko siya sa mga parang future overthinking sessions, ganun. Anxiety, ganun. So, magiging reference ko siya. So, okay din na we kinda look back on the past, especially sa parang positive, or like negative din, kasi yung mga negative experience mo, akala mo nun, hindi mo malulusutan, diba? Nandito ka. Nalusutan mo. So, diba, parang you can look back, iisipin mo, yun nga, nagawa ko. So, yung pag-overthink ko about this exam, na baka hindi ko kaya, baka hindi ko masagot yung mga tanong, baka magpanik ako, ganyan. I can just look back dun sa past exams ko. Alam mo yung iisipin ko, ang magiging reminder ko is, yun nga, nakayanan mo. Ito pa. It's just another exam. Kaya mo yan, diba? So, with your diskarte, with your parang calm demeanor, ganun. Kasi, alam mo yun, katulad ngayon, di na-overthink ko na parang, hala, bakang panik ako. Siguro yung papanik ako, slight, pero na rin ako yung parang, hindi, ito yung gagawin natin. Sure ka dito na hindi ito yung sagot. You have a feeling na ito yung sagot. Ganun. Parang, na ako. Ginagawa ko na yung diskarte ko. Ayun. So, bale, ang magiging reminder ko is nagawa ko na siya dati. Hindi na siya unfamiliar. Familiar feeling na siya. So, hindi na dapat ako matakot. Ganun. Parang, nakayanan ko siya dati, kakayanin ko ulit. And ang dami ko na experience sa ganyan. So, ba't ako matatakot na hindi ko makakaya? Ganun lang din yun. So, yun ang isa sa mga ino-overthink ko. And, ayun, diba? Nagawan ko ng happy thought, which is based sa past. Sa mga nangyari na. Yung naging lesson ko na bali. And I learned a lesson from it. So, i-apply ko yun dito sa current situation, current problem, ganun. Proceed na tayo din sa iba. Parang wag na tayo mag-dwell. The fact na nalimutan mo na,
somehow, yung parang problem na yun. And then, gumaan na somehow yung pakiramdam. Okay na yun. Huwag ka nang mag-dwell pa. Move forward ka na. Isipin mo na isipin mo na yung sunod na parang problem na naiisip mo. So, ngayon, mag-iisip ako. So, ngayon, ano pa nga ba? So, kapag, ano pa nga ba? Yung parang medyo nagblanko na yung utak ko. It's working. Kasi, gumagaan na. Parang hindi na ako overloaded. Magaan na sa pakiramdam. I feel better na. Tapos, parang na-create na yung momentum. So, medyo gumagana yung pakiramdam ko. And then, more space para problem solving, ganon. Pero wait lang, eto ha. Hindi porket nawala siya ngayon sa utak ko. It's just temporary, ganon. Kasi pwede pa rin bumalik yung thought. Pero at least, meron ka ng game plan, ganon. Bale, na-remind mo na sarili mo initially na nalagpasan mo siya. Now, kapag naisip mo ulit siya, like, kunwari bukas, maalala ko ulit to, parang mag-aano na ako, yung parang mag-affirmations na ako. Kasi naisip ko na bali yung positive, yung positive, gano'n. Hindi ko na alam. Wag na natin isipin. When you're dwelling on it so much and so long, magkakaproblema ka din eh. So, tama na. Tama na. Okay, so next na problem is more on sa application process naman. Dun sa invitation, which is an email, may sinama siyang attached file, which is application form. Fill up ko yon, and then kasama na yun sa reply ko, together with my parang confirmation na available ako for this date na in-invite nila ako, ganun. So, ngayon, ang isang problema ko dun sa application form is character references. Now, kasi, I have no experience pa. So, hindi ako pwedeng mag-reference ng boss or past employer, ganun. Tapos, ang isa ko pang problema is, yung character references kasi is kailangan kilalang-kilala ka. Kailangan pag natanong ng employer yung binigay mong character reference na tao, is kailangan ma-describe ka talaga. As in, kilala ka. Kasi nga, yung character reference is a reason para i-hire ka nung employer. Kunwari, naging character reference ako. Let's say, naging colleague ko siya, ganun. Kasi bukod sa boss, pwede rin co-worker, ganun. Kasi nakasama mo siya sa work. Kasi yung character references, main priority is naging ka-work mo siya. Yung naging ka-work mo or naging employer, ganun. Kasi sila yung mapagsabi what you are like in a workplace. So, edi ayan. So, let's say naging character reference ako sa isang dati kong colleague or co-worker, ganun. Ang dapat kong i-reveal dun sa employer is na nagtatanong sa akin anong klaseng employee si ganto ganyan. So, ikikwento ko honestly kung anong klase siyang worker, ganun, anong klase siyang ka-workmate, ganun. So, yun yung magiging purpose ng character reference. So, problema ko na nga is wala akong experience, wala akong previous workplace. Kapag ganon, walang previous workplace, wala akong working experience, hindi ako nag-part-time job, hindi ako parang nagtrabaho for like someone, bukod doon, university. Kaso nga, na-mention nga na kailangan kilalang-kilala ka. Ang in-overthink ko, kilala ba ako ng mga possible na maiisip? Okay, wait lang. Wala naman akong ka-close. So, ayun. Wala akong ka-close sa previous university ko. Or at least, I think, ganon. Or parang, iniisip ko na baka hindi nila ako ma-describe properly, ganon. Kasi nga, hindi kami close. Bali, ang main concern ko dun sa character reference is wala akong may bigay. Kasi nakalagay dun sa application form, which is mandatory daw. I mean, required naman
Siguro, sinabi naman talaga na hinahanap yun ng employers. I'm stressed. Ayan ang problema ng pagiging introvert mo eh. Wala niya ka. Tapos pagiging mahiyain, tahimik. Ay, nako. So, wala may bigay character reference. And that's my problem ngayon. Hindi ko alam kung sino ibibigay ko. Sino yung pwede kong meron naman siguro yung may bibigay. Isang suggestion is, yun nga, sa university, pwedeng prof, pwedeng thesis advisor, pwedeng kaklase siguro na working in the same field as you, ganun. Kaso nga, kung may maiisip man ako, magiging maganda ba siyang character reference? And also, inaano ko din kasi alam mo yung may social anxiety ako. Sorry na. So, may social anxiety ako. Baka pag nag-reach out ako, tinanong ko, pwede ba kita maging character reference? Baka umayaw. Ganon. Alam mo, nag-overthink talaga. Guys, may social anxiety talaga ako. Kaya kapag hindi kita naimikan, sorry Kasi, itatakal natin sa iba. So, pero yun nga, may social anxiety ako. Nag-overthink ako sa kung ano yung kung paano makitungo sa akin yung tao, kung paano siya makikitungo, ganun. Ano yung naging reaction niya nung sinabi ko to, ganun. In-overthink ko yan. Kaya ang hirap ng introvert. Ang hirap ng tahimik, ang hirap ng, ay putik ka. Nagulit ako. Ang hirap ng ang hirap ng tahimik, ang hirap ng mahiyain, ang hirap ng, yun nga, may social anxiety. Nag-overthink ako. Baka mali yung nasabi ko. Hala, nag-reaction ng ganito, ganyan. Mali yung pagtingin niya. Napatitig siya. Baka iniisip na, anong sinabi nito? Parang nakaka-offend ganun. Alam mo yun, nainisip ko yun. So, isa rin reason bakit hindi ako palaimik. Sorry po. Sorry na, okay? So, that's for another topic. Kung gusto nyong pag-usapan natin, maybe kapag nag-overthink na naman ako about that, then, ayun, pag-usapan natin yan. Ayun, so, bukod doon, so, character reference. So, wala akong may bigay. Kung may bibigay man ako, baka hindi nila ako ma-describe as not perfectly, pero yung the way na magustuhan ng employer. Guys, wala na akong maisip. Kailangan halungkatin lahat. Kasi hindi gagana yan. Pag hindi mo nirelease lahat, edi hindi malinis yung basura mo. Yung basurahan mo. Edi hindi ka nag-reset. Parang ganun. Well, it's not really for a reset. Well, it is for a reset. Pero if hindi talaga may re-release lahat, at least, nagkaroon ng space, hindi siya overwhelming, gumaan yung load mo. Ganon. So, yun na importante. Gumaan yung pakaramdam, hindi ka na overwhelmed, hindi ka na overstimulated. Ganon. So, meron pa ba sa application form? Application form... isa ko din concern is, baka questionin yung mga hindi ko na fill out. Ano magagawa ko? Wala Hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito. Ganon. Pero it's not really an overthinking, parang, it's not really a thing to overthink about. Ganon. So, hindi siya big concern or big deal sa akin. So, okay lang. Pero at least, diba, na-acknowledge ko na, okay, medyo concerned ako about this one. Adi, yun, na-release ko na rin, somehow. So, meron pa ba? About the application form, na pinasa ko. Kung mali yung format, edi okay. Hindi siya big deal, so okay lang na parang, malalagpasan ko lang yan. Okay lang yan. So, I guess yun lang for about the application form. Now, may nakita kasi ako. Kapag yung about sa character references, kasi nakita ko rin, napatanong din ako sa internet, should I add character references sa resume? Ang dami nagsabi, or most nagsabi, hindi daw. Kasi yung resume is for your skills, your educational background,
Ganon. Ang character references should only be provided if nagtanong na si employer. And then, usually daw, magtatanong si employer ng character references once na sa interview stage na or like final interview na. Kasi, kapag tinanong na si character reference, ibig sabihin, there's a possibility, isa ka na sa mga final candidates na gusto nilang i-hire. So, ngayon, magre-reach out na sila sa ibang tao. Tatanungin na nila anong klaseng employee si ganto ganyan. So, matatanong lang siya or magiging requirement si character reference sa final stage ng application. So, nandito pa lang naman ako sa initial, yung parang test pa lang ganun. So, parang inisip ko, baka naman hindi maging big deal. So, antayin ko na lang, natanungin ako, ganun. Kung may character references ako, sino, ganun. Then, bahala na ako. Sino may bigay ko, bahala na. We'll see. We'll cross the bridge when we get there. Now, yung interview, wala pa kasi ako doon. Well, I mean, I'm slightly worried, ganun. Kasi, baka hindi na naman maging maganda yung interview process. Baka mali na naman yung sasagutin ko. Baka hindi ako maging as confident as I want to be. Pero, ang magiging ko doon, parang, sagot ko doon, or response is, wala pa nga tayo doon, diba? Bakit mo naiisip? Di mo nga alam kung makakapasa ka doon sa assessment, diba? Hindi ka pa nga sure, diba? So, why would you think about that, diba? Bakit interview agad na sa isip mo? Baka-advance mo, So, yun din. Parang, ang goal, ang sinasabi ko lang is, take things slowly. One step at a time. Which is, ginagawa ko reminder din sa sarili ko na kapag overwhelmed ako, or kapag, hindi ko alam yung gagawin kasi it's too complex, ang dami masyadong gagawin, parang iniisip ko, sige, ano ba yung kaya mo as of the moment? Kahit simpleng gawain lang yan. Just to start the momentum, ganun. So, parang naging ko din, lately, yung parang isa din sa mga reminders ko is just start. Kasi when you start, may momentum ka na. Kasi di ba, nag-overthink tayo na paano ko ito gagawin? So, parang magplano ka muna kung paano mo siya gagawin. Kung hindi mo kaya magplano, then determine mo muna what the project is all about. Or yung kapag tinatamad ka, sige ganito. For example, maliligo ka. Sige, sobrang simple, no? Maliligo lang. Alam mo yung nag-overthink, alam mo yung nagpo-procrastinate ka. Alam mo yung, diba, lahat naman tayo ganun. At some point. So, parang tatama rin ako maligo, no? Ba yan, nakakatamad maligo. Higa muna ako, ganun. Alam mo yung pag napapunta na ako sa TikTok or sa YouTube, hindi na ako tatayo na. Makikita ko, 8 ako humiga. Pagtingin ko, 9 na. Kasi hindi pa ako tumayo, ganun. Hindi pa ako gumalaw. So, parang, alam mo yung pag sobrang tinatamad, parang ayoko pumaligo, ganun. Isa sa mga iniisip ko is 5 minutes lang yan. Pag hindi ko wash day, 5 to 10 minutes ako nagsha-shower. So, iniisip ko, saglit lang yan. Mamamalay mo na lang, tapos ka na maligo, di ba? Eh, di yun. So, naiisip ko na yun, tatamarin pa rin ako. Medyo tinatamad pa rin ako, no? Isa ko ding iisipin is, pag hindi ako gumalaw ngayon, hindi ako maging productive for the whole day. Masisira yung mood ko. Siyempre, ayoko nun, di ba? Tinamad pa rin. hindi pa rin motivated, ganun. So, the last thing na I'll do is parang step by step, para ma-motivate ako or ma-push ako na maligo, ganun. So, una kong gagawin is kukunin ko na yung mga damit ko. Naka-ready na siya dyan. Kasi yun yung first step ko pag maliligo ako. Is kinukuha ko yung mga damit ko. Pine-prepare ko na sa bed. So, nakuha ko na yung damit, no? Sunod na step. So, step 1, tapos na.
And the next step is, eto, kukunin ko na to. Dadalhin ko na sa CR. So, next step, dadalhin ko sa CR, no? Once na nagawa ko na tong step na to, na-build ko na yung momentum. So, nag-start na ako dun sa mga steps na yon. And then, parang, ayun nga, na-build na yung momentum. I'm in the moment na, ganon. Maliligo na ako. Alangan namang humiga pa ako dito. Etong towel, nandun na sa CR. Tapos, yung damit ko, nandyan na, naka-ready na. Tatamarin ka pa din. Ano ka ba? Ang tamad mo, ah. Hayop ka. Anyway, ayun. So, even as simple as that, yung tatamarin kang bumangon, tatamarin kang maligo, tatamarin kang kumain, ganun. Parang, gumawa ka ng cue. Gawin mo na yung cues, bale. Katulad nun, ang cue ko para maligo is, kukunin ko na yung damit, dadayin ko na to sa CR, ganun. Gawin mo na siya. Kaya ka rin nagkakaroon ng momentum, or parang napapagalaw ka na rin somehow, is yung small task, yung is as simple as dadalhin ko lang to sa CR. That's a task na yun for me. So, edi consider siyang task, diba? And na-accomplish ko na siya. Nagawa ko na siya. So, parang pag nakikita ko na, I have an accomplished task na. Parang namamotivate ako kasi, may natapos na ako. Parang may rewarding feeling ganon. So, di ba na-motivate ka na? Kasi di ba tayo na-motivate when we are rewarded? So, ganon. Parang may cheat ka, ganon. Ayun, take things one at a time. Slow but steady, ganon. Hindi mo kailangang mag-isip ng paano ko ito gagawin. Yung parang, baka di ko naman gawa. Or hindi maging successful yung naiisip kong project, ganon. Or hindi maging maganda yung project ko, ganon. Paano mo alam? Wala ka pang nasisimulan, di ba? Like, let's say for a project, wala ka pang nasisimulan, how do you know na it's a failure? Isa din sa reminders ko sa sarili ko is small progress is still a progress. Katulad sa pagko-crochet, is ang magandang explanation is crochet, no? Maganda siyang explanation kasi crocheting is a tedious hobby. Kasi paulit-ulit kang nagtatahe, paulit-ulit kang nagsistitch, bale. So, eto magandang example tong ginagawa ko ngayon kasi sobrang liit pa nung progress. Ang liit pa niya. Kasi I'm currently doing a off-shoulder. And nasa second sleeve na ako. Now, the second sleeve in question. Eto siya. So, sleeve! Etong kapiranggot ha. Sleeve. Ang layo niyan. Tapos, tingnan niyo yung yarn. Sobrang nipis. Hindi siya yung typical yarn na na malaki, na makapal. Yung 4-ply or 5-ply na milk cotton. Ang kapal nun. Ito, 2-ply na Monaco yarn. So, ang tagal. Kaya ako tinatamad, diba? Kasi parang, nandito pa lang ako. Ano ba yan? Kasi naman niisip ko, yun nga, nire-remind ko sarili ko, yung small progress is still a progress. Let's say, gumawa ako ng, kunwari ngayon, tinatamad ako, Kasi kanina, naisip kong mag-continue nito. Di naisip ko, kahit man lang 2 or 3 rows ako nitong, di at least dumagdag ng 2 to 3 rows. Sabihin natin maliit siya. Pero if, kunwari, naisipan ko ulit na bukas, dagdagan ko ng 2 to 3 rows, ganun. Di at least, at the end of, if gagawin ko siya daily, kahit 1 row lang, alam mo yung at the end of the week, possibly, if at least 1 row ako per day, at the end of the week, 7 rows na yung nagawa ko. Same thing sa pag-iipon. Isa din great example.
ng small progress, still progress is pag-iipon. So, let's say, ang meron ka lang is barya-barya. Parang isipin mo, barya-barya, iipunin ko, ang liit niyan. Okay, maliit siya. Currently, ngayon, piso lang siya, ganun. Pero if kunwari, you have piso every day, at least 1 peso every day, and then, may iipon mo siya, may lalagay mo siya sa alkansya, ganun. Or dun sa parang ipunan mo, ganun. Every day yan ha, 1 peso. At the end of the week, anong meron ka? 7 pesos. Malaki yun. Kumpara sa 1 piso, di ba? Kung hindi ka nag-ipon. Kung panay kang nag-iisip na, piso lang yan. Wala lang yan. Nakapag-ipon ka ba? At the end of the week, anong meron ka? Wala. Kung nagtiyaga ka, kung inisip mo na, hindi, meron yan. Maliit man yan, pero may value pa din yan. Kung nagganon ka everyday, at least may progress ka, di ba? So, kunwari, eto nga, sa crochet ko, sa tinatrabaho ko, sabihin natin naka-2 rows na ata ako ngayon So, naka-2 rows ako ngayong araw na to. Dumagdag yan. Kanina, nandito lang siya, dito sa part na to. Dumagdag ako ng 2 rows. So, nandito na siya. Although, maliit siya. Pero, alam mo yung di mo mamalayan, nandito na siya. Ang nadagdag is hanggang dito na. Kaya, kahit maliit na progress lang yan, sabihin natin, kunwari ako, skill building, ganon. Kahit sabihin natin wala ako sa mood, 30 minutes lang yung parang maka 30 minutes man lang ako, meron yun. Progress yun. At least, nadagdag yung kunwari, let's say, you're trying to build a skill on, or like a habit na magbasa. Gawin nating goal is 1 chapter. 1 chapter every day. After a week, naka 7 chapters ka na. Nakausod ka na. Kahit sabihin natin konti lang yan, nandito ka na. So, ayun. Small progress is still a progress. So, ang progress, ngayon, for this day, gumana yung pakiramdam ko. Kasi na-release ko na ulit. Nag-release ulit ako ng mga hinanakit. So, ayun, gumana yung pakiramdam ko. I feel better na, although babalik yung parang iniisip ko, yung mga overthinking ko, tomorrow. Pero at least, parang may clearer vision na ako. Parang may plano na ako, bali na segregate ko na. So, okay na. So, ayun, ang lesson natin today is, ang pag-journal is acknowledging the past, present, and the future. Hindi natin pwedeng wag isipin yung future, wag isipin yung past, wag isipin yung present. Kailangan mo yan. Kasi that's how you'll stay grounded. Kailangan yan, tatlong yan. That's how you remind yourself na nandito ka pa din, kinakaya mo pa din. Katulad ko. So, yun, you have 3 prompts which will help you sa pag-journal. So, you'll remind yourself of the past, the present muna. The first prompt is for staying in the present. So, acknowledge mo yung present moment. Nasaan ka ngayon? Currently, where are you now? And then, second prompt is yung worries mo. Parang, ano yung concern mo about the future? Kasi syempre, hindi naiwasan niya. I-acknowledge mo. Wag mong iwasan. Wag mong i-distract yung sarili mo. I-acknowledge mo. Ano yung pinaka-problema mo ngayon? What are you scared of? And then, so that's the future, diba? And then, the next prompt, the final prompt is the past. I-acknowledge mo yung past. I-acknowledge mo yung experiences mo, yung lessons mo, and then i-apply mo doon. So, parang i-remind mo sa sarili mo na you've had this experience before, na kayanan mo. So, parang pa-motivate, bale. In that way, na-segregate mo lahat nung parang messy na thoughts, ganon. Yung parang, yung nagkumpulan na basura,
So, nasegregate mo, no? Hindi maayos na. So, ayun. Daily reminder naman. Journal to release everything that's in your mind para magaan ang buhay. Ayun lang, guys. Thank you for being here. Kung may nanonood. You know what? I'll assume na may nanonood. Meron yan. For sure. Na-publish ko diba? At some point, may manonood dyan. So, I just wanna say thank you. And, this is your sign. Kahit may manonood, kahit wala. Kahit may makikinig or walang makikinig, you should release the unreleased. All the good and the bad, i-release mo lahat yan. In any way you can. Good night, guys. Good night. Gabi na kasi. So, ayun. Tulog na mahimbing. Because you have another opportunity the next day. Alam ko mabigat ngayon. Kung ano man yung pinagdadaanan natin lahat. Mabigat ngayon. Pero, alam mo yung may chance ka pa rin. May opportunity ka pa din to be better the next day. Hanggat buhay ka, don't give up. Lumaban lang tayo. Oh. Laban lang tayo, guys. Laban. Ayun lang. So, hi guys. Thank you for watching.